Kumusta kayo aking mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, at mga kapwa manlalakbay sa buhay na ito? Isipin nyo, may mga sandali ba sa inyong buhay na pakiramdam nyo ay nakasimangot kayo sa isang buhol na napakahirap kalagan? Isang buhol sa inyong relasyon, sa inyong pinansyal, sa inyong kalusugan, o kahit sa inyong kalooban mismo. Parang pilit ninyong hinihila, itinatali, pero lalo lang humihigpit, lalo lang bumibigat ang pasanin. Ngayon mismo, huminga kayo ng malalim at pakiramdaman nyo ang bigat na yan. Dahil sa loob ng susunod na mga minuto, ipapakita ko sa inyo ang 1-0 Himalayang dasal sa mahal na Birheng Maria na kayang kalagan ang lahat ng buhol na yan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng buhol na gumagapos sa inyo. Ito ay mga panalangin na sumasalamin sa karanasan ng napakaraming tao, kabilang na ako mismo, na nakakita ng tunay na himala sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Kaya kung pakiramdam mo ay nasa bingit ka na ng pag-asa, o kung simpleng naghahanap ka lang ng kapayapaan sa gitna ng iyong mga pagsubok, manatili ka hanggang sa huli. Dahil ang bawat sandali dito ay mahalaga para sa iyong pagbabago. Alam nyo ba, may isang panahon sa buhay ko, mga ilang taon na ang nakalipas, na pakiramdam ko ay nakagapos ako sa napakaraming buhol. Ang aking karera ay parang walang direksyon, ang aking pinansyal ay laging kukulangin, at ang aking personal na relasyon ay parang nakasabit sa alanganin. Para akong isang bangka na walang layag sa gitna ng bagyo, at sa bawat pagsubok, tila lalo lang lumulubog. Nandoon ako sa punto na halos sumuko na. Naubos na ang aking lakas. Nandoon ako sa isang sulok ng aking kwarto, luhaan at walang ideya kung paano lalaban. Marahil ay naintindihan nyo ang damdaming ito, ang pagod na dala ng mga buhol na tila hindi nakakalagan. Pero doon mismo, sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, doon ko nadiskubre ang isang liwanag. Isang liwanag na nagmula sa pananampalataya sa kapangyarihan ng mahal na Birheng Maria, ang ating ina na tagapagkalag ng mga buhol. Nagsimula akong magdasal, hindi lang basta magdasal, kundi magdasal ng may malalim na intensyon, ng may lubos na tiwala, at ng may pagmamahal. At sa bawat dasal, parang may isang kamay na dahan-dahang gumagabay sa akin, isang kamay na unti-unting kumakalag sa mga buhol na gumagapos sa akin. Ang hindi ko nalaman noon, na natutunan ko sa mga susunod na taon, ay ang lalim ng siyensya sa likod ng pananampalataya. Ang paraan kung paano ang dasal at ang pananalig ay hindi lang espiritual, kundi may malaking epekto sa ating isip, sa ating emosyon, at sa ating mga desisyon. Kapag nagdarasal tayo, lalo na sa isang ina na puno ng pagmamahal at habag tulad ni Maria, naglalabas tayo ng mga kemikal sa utak na nagpapababa ng stress, nagpapataas ng kapayapaan, at nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalinawan na kailangan natin para makita ang mga solusyon na dati ay hindi natin makita. Kaya handa na ba kayong simulan ang paglalakbay na ito kasama ko? Handa na ba kayong kalagan ang mga buhol na yan, maranasan ang tunay na kapayapaan at kalayaan? Kung handa ka na, ipagpatuloy mo ang pakikinig, dahil ang bawat isa sa 1-0 dasal na ito ay may kapangyarihang magpabago ng iyong buhay, simula ngayon. Ang unang Himalayang dasal ay para sa mga buhol ng pag-aalala at pagkabalisa. Alam nyo ba, ang pag-aalala ay parang isang duyan na tila gumagalaw, pero hindi naman talaga umaandar. Nandoon ka, nag-iisip, nag-aalala sa kinabukasan, sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Marami sa atin ang nakakaranas nito. Naaalala ko si Aling Nena, isang balo na halos hindi makatulog sa gabi dahil sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang maliit na negosyo na halos hindi na kumikita. Para siyang pinipiga, at ang kanyang mukha ay laging nakasimangot sa pag-isip. Ang buhol ng pag-aalala ay hindi lang sumisira sa ating kapayapaan, kundi nakakaapekto rin sa ating kalusugan. Pinapataas nito ang cortisol, ang stress hormone, na nagiging dahilan ng maraming sakit. Ito ang pumipigil sa atin na magkaroon ng malinaw na pag-isip. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng kapayapaan. Siya ang ina na nagtitiwala sa kalooban ng Diyos, kahit sa mga pinakamahihirap na sandali.
Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin ng pagpapakabanal sa mahal na Birheng Maria. Sa dasal na ito, ibinibigay natin ang ating mga sarili, ang ating mga alalahanin sa kanyang pangangalaga. Isipin nyo, parang inilalagay nyo ang lahat ng inyong mga pasanin sa isang malambot na unan, at ang unan na iyon ay ang puso ni Maria. Kapag ginawa natin ito, inaamin natin na hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng bagay. At sa pag-amin na iyon, doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Doon natin nararamdaman ang pagpapalaya. Hindi nangangahulugan na mawawala ang problema, kundi magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng problema. Magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ito. Ang ikalawang himalayang dasal ay para sa mga buhol ng pagdududa nagsarili at mababang tingin nagsarili. Maraming tao ang nakakaramdam nito. Para silang may indisible na kadena na humihila sa kanila pababa. Si Mang Tonyo, isang magaling na karpintero, ay laging may duda sa kanyang kakayahan, kahit na napakaganda ng kanyang mga gawa. Nahihiya siyang kumuha ng mas malaking proyekto dahil sa kanyang takot na baka hindi niya kayanin. Sino sa inyo ang nakakaramdam nito? Ang pakiramdam na hindi ka sapat, na hindi ka karapat-dapat. Ang buhol na ito ang pumipigil sa atin na maabot ang ating buong potensyal. Ito ang nagiging sanhi ng ating pagpapaliban ng mga bagay, ng ating takot na subukan ang mga bagong pagkakataon. Pero tandaan nyo, kayo ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Mayroon kayong kakayahan na hindi inyo pa nararanasan. At ang mahal na Birheng Maria, siya ang pinakamatamis na ina na nagbibigay ng pag-asa at kumpiyansa sa ating mga puso. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang I-Magnificat, ang awit ng mahal na Birhen sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa awit na ito, pinupuri niya ang Diyos dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa kanya, sa kabila ng kanyang pagiging hamak na lingkod. Kapag binibigkas natin ang Magnificat, hindi lang natin pinupuri ang Diyos, kundi inaangkin din natin ang ating sariling pagpapahalaga. Inaamin natin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay, anuman ang ating kalagayan. Nagkakaroon tayo ng tapang na tanggapin ang ating mga talento, ang ating mga kakayahan, at gamitin ang mga ito para sa kabutihan. Ito ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa ating mga pagkukulang, kundi sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang ikatlong himalayang dasal ay para sa mga buhol ng hindi pagpapatawad at katumalian. Ito ang isa sa mga pinakamabigat na buhol na maaaring gumapos sa atin. Ang pakiramdam na mayroon kang puot sa iyong puso, na may isang tao na nakasakit sa iyo, at hindi mo kayang palayain ang sakit na yon. Naaalala ko si Ate Beth, na ilang taon nang hindi kinakausap ang kanyang kapatid, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan tungkol sa mana. Ang buhol na ito ay hindi lang nakakasakit sa kanya, kundi nakakasakit din sa kanyang pamilya. Nandoon pa rin ang sugat at hindi ito gumagaling. Ang buhol ng kapaitan at hindi pagpapatawad ay parang lason na unti-unting lumalason sa ating kaluluwa. Ito ay nakakaapekto sa ating mental health, sa ating pisikal na kalusugan, at sa ating mga relasyon. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng habag at kapatawaran. Siya ang perpektong halimbawa ng pagmamahal na walang hanggan. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang krosaryo ng 7 hapis ng mahal na Birheng Maria. Sa bawat hapis na pinagdaanan ni Maria, mula sa hula ni Simeon hanggang sa paglilibing kay Jesus, nakikita natin ang kanyang pagtitiis at pagmamahal. Kapag dinarasal natin ito, inaalala natin ang kanyang sakit, at hinihiling natin sa kanya na tulungan tayong kalagan ang ating sariling sakit, ang ating sariling puot. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natututo tayong magpatawad, hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Para makalaya tayo sa bigat ng kapaitan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga puso na gumaling, na makahanap ng kapayapaan sa gitna ng pagpapatawad. Ang ika-4 na himalayang dasal ay para sa mga buhol ng kahirapan at kawalan ng kayamanan. Ito ay isang buhol na maraming Pilipino ang nakakaranas. Ang pakiramdam na gaano ka man magtrabaho, parang hindi pa rin sapat.
Si Kuya Ramon, isang masipag na driver, ay laging nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang pamilya, sa pag-aaral ng kanyang mga anak, sa kanyang mga utang. Para siyang nasa isang gulong na paikot-ikot at hindi makalabas. Sino sa inyo ang nakakaranas ng financial stress? Ang pakiramdam na hindi ka makahinga dahil sa bigat ng iyong mga gastusin. Ang buhol ng kahirapan ay hindi lang problema sa pera, kundi problema rin sa kaisipan. Nagdudulot ito ng takot, ng kawalan ng pag-asa, at ng limitadong pananaw sa mga posibilidad. Pero ang ating mahal na ina, siya ay ina ng probisyon at ng pagtitiwala. Sa kanyang i-fiat o maganap nawa sa akin ang iyong kalooban, ipinakita niya ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang kinovena sa mahal na Birhen ng La Naval de Manila. Ang La Naval ay isang patrona ng Pilipinas, kilala sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng novena na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan para sa ating mga pinansyal na pangangailangan. Pero hindi lang ito basta paghingi ng pera. Ito ay pagtitiwala sa Diyos na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Maria. Ito ay nagbibigay sa atin ng mentalidad ng abundansya, hindi ng kakulangan. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya na may solusyon, at na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. At sa pagtitiwalang iyon, doon tayo nakakakita ng mga oportunidad, doon tayo nakakagawa ng mga tamang desisyon, at doon tayo nagkakaroon ng kapayapaan na hindi matutumbasan ng pera. Ang ikalimang himalayang dasal ay para sa mga buhol ng sakit at karamdaman. Ito ay isa sa mga pinakamasakit na buhol na maaaring maranasan ng isang tao. Ang pakiramdam na ang iyong katawan ay nilalabanan ka, na ang sakit ay bumabalot sa iyo. Naaalala ko si Lola Pasita, na matagal nang naghihirap sa kanyang karamdaman. Pakiramdam niya ay pabigat siya sa kanyang pamilya, at unti-unti nang nawawala ang kanyang pag-asa. Sino sa inyo ang nakakaranas ng sakit, o may mahal sa buhay na dumaranas ng sakit? Ang buhol ng sakit ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din. Maaari itong magdulot ng depresyon, ng kawalan ng pag-asa, at ng pagdududa sa Diyos. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng saklolo, ang ina ng awa, na nagbibigay ng ginhawa at paggaling sa mga naghihirap. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ang Lourdes ay isang lugar ng mga himala at paggaling. Kapag dinarasal natin ang panalangin na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan para sa ating paggaling, para sa paggaling ng ating mga mahal sa buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang Diyos ay makapangyarihan, at na walang imposible sa Kanya. At sa pag-asang iyon, doon nagkakaroon ng lakas ang ating katawan na lumaban, doon gumagaling ang ating kaluluwa, at doon natin nararamdaman ang presensya ng Diyos sa gitna ng ating sakit. Hindi lang ito para sa pisikal na paggaling, kundi para rin sa espiritual at emosyonal na paggaling na kinakailangan upang matanggap ang anumang kalooban ng Diyos. Ngayon, kung hanggang dito ay naramdaman mo na ang pagbabago sa iyong puso, kung pakiramdam mo ay may unti-unti ng kinakalagan na buhol sa iyong kalooban, gusto kong marinig yan. May kwento ka naman sa comments kung anong buhol ang una mong naramdaman na kinakalagan, at saan ka nanonood ngayon. Ang iyong kwento ay hindi lang para sa akin, kundi para sa ating buong pamilya dito, para tayo ay magbigayan ng inspirasyon at pag-asa. Ito ay nakakatulong sa akin na maunawaan kung paano ko kayo mas matutulungan at makalikha ng mas maraming nilalaman na magbibigay ng tunay na pagbabago. Ang ika-6 na himalayang dasal ay para sa mga buhol ng problema sa relasyon at hindi pagkakaunawaan. Ilang pamilya ang nasira, ilang pagkakaibigan ang nawala dahil sa buhol na ito. Si Mang Jose at Aling Rosa, ilang taon nang hindi nag-uusap ng maayos dahil sa simpleng hindi pagkakaunawaan na lumaki at naging malaking gulo. Ang kanilang mga anak ang nagdurusa. Ang buhol na ito ay hindi lang nakakasakit sa dalawang tao, kundi sa buong komunidad na nakapaligid sa kanila. Sino sa inyo ang may buhol sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan, o sa inyong katrabaho?
Ang buhol ng relasyon ay nakakaapekto sa ating kapayapaan, sa ating kaligayahan, at sa ating kakayahang magmahal. Pinupuno nito ang ating puso ng galit at sama ng loob. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng pagkakaisa, ang ina ng pamilya, na nagbibigay ng pagmamahal at pag-unawa sa ating mga relasyon. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin ng pamilya sa mahal na birhen ng mediatrix ng lahat ng biyaya. Ang mediatrix ay kilala sa kanyang pamamagitan para sa pagkakaisa at kapayapaan sa mga pamilya. Sa pamamagitan ng dasal na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan, upang magkaroon ng pagpapatawaran, at upang muling mabuo ang mga nasirang relasyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang pagmamahal ay hindi kailanman nawawala at na laging may pagkakataon para sa pagpapagaling. Ito ay nagtuturo sa atin na makinig, na magpatawad, at naunahin ang kapayapaan kaysa sa pride. Ang ikapitong himalayang dasal ay para sa mga buhol ng kawalan ng direksyon at kabiguan sa iniyay pangarap. Maraming tao ang nakakaramdam na sila ay naglalakad sa dilim, walang patutunguhan. Si Carla, isang matalino at masipag na estudyante, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya matapos bumagsak sa board exam. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang pangarap at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sino sa inyo ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam na parang nawawala ka sa iyong sariling landas? Ang buhol ng kawalan ng direksyon ay maaaring magdulot ng kalituhan, ng kawalan ng kumpiyansa, at ng takot sa kinabukasan. Ito ang pumipigil sa atin na magkaroon ng layunin sa buhay. Pero ang ating mahal na ina, siya ang bituin ng dagat, ang ating gabay sa gitna ng dilim, na nagbibigay ng liwanag at direksyon sa ating mga landas. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin sa mahal na birhen ng Buen Suceso. Kilala si Buen Suceso sa paggabay sa mga naliligaw at pagbibigay ng tagumpay sa mga makatarungang layunin. Sa dasal na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan upang makita ang tamang landas, upang magkaroon ng kaliwanagan sa ating mga desisyon, at upang makamit ang ating mga pangarap na may paggabay ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, at na mayroong plano ang Diyos para sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng tapang na bumangon muli, na matuto sa ating mga pagkakamali, at na magpatuloy sa ating paglalakbay na may pananampalataya. Ang ikawalong himalayang dasal ay para sa mga buhol ng pagkaadik sa bisyo at masamang ugali. Ito ay isang buhol na maaaring sumira sa buhay ng isang tao, sa kanyang pamilya, at sa kanyang kinabukasan. Si Nonoy, isang dating gumagamit ng droga, ay pilit na lumalaban sa kanyang bisyo, pero sa bawat pagsubok, tila laging bumabalik ang tukso. Ang buhol na ito ay hindi lang nakakaapekto sa individual, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sino sa inyo ang may buhol ng bisyo, o may mahal sa buhay na dumaranas nito? Ang buhol ng adiksyon ay isang malalim na sugat, na nangangailangan ng higit pa sa pisikal na paggaling. Nangangailangan ito ng espiritual at emosyonal na suporta. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng pagpapalaya, ang ina ng paggaling, na handang magbigay ng lakas sa mga nahihirapan. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin sa mahal na birhen ng Fatima. Kilala ang Fatima sa kanyang panawagan sa pagsisisi, pagbabago, at panalangin. Sa dasal na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan upang magkaroon ng lakas na labanan ang tukso, upang makalaya mula sa mga bisyo, at upang magkaroon ng bagong buhay sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi kailanman huli ang lahat para magbago, at na ang Diyos ay hindi tayo tatalikuran. Nagkakaroon tayo ng tapang na humingi ng tulong, na magpatawad sa ating sarili, at nasimulan ang isang bagong kabanata sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ang ikasyam na himalayang dasal ay para sa mga buhol ng pagluluksa at kawalan. Ito ang isa sa mga pinakamabigat na buhol na maaaring maranasan ng isang tao, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, ng isang pangarap, o ng isang bagay na mahalaga. Si Ana,
isang ina na nawalan ng kanyang anak, ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at kawalan. Pakiramdam niya ay nawalan ng kulay ang kanyang mundo. Sino sa inyo ang nakakaranas ng pagluluksa? Ang buhol ng pagluluksa ay hindi lang emosyonal, kundi espiritual din. Maaari itong magdulot ng kalungkutan, ng kawalan ng pag-asa, at ng pagdududa sa Diyos. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng hapis, ang ina ng konsolasyon, na nagbibigay ng ginhawa at pag-asa sa mga nagdurusa. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang Stabat Mater Dolorosa. Ang dasal na ito ay naglalarawan ng sakit ni Maria habang nakatayo siya sa paanan ng krus. Sa pamamagitan ng dasal na ito, nakikiramay tayo sa kanyang sakit, at hinihiling natin sa kanya na tulungan tayong dalhin ang ating sariling sakit. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo nag-iisa sa ating kalungkutan, at na mayroong isang ina na nakakaunawa sa ating sakit. Ito ay nagtuturo sa atin na hindi masama ang umiyak, na hindi masama ang malungkot, at na ang paggaling ay isang proseso. At sa paggaling na yon, doon natin muling matutunan ang ngumiti, ang magmahal, at ang mabuhay ng may pag-asa. Hindi ito tungkol sa paglimot, kundi sa pagtanggap at pagpapatuloy. Ang ika-10 himalayang dasal ay para sa mga buhol ng espiritual na paglamig at kawalan ng pananampalataya. Ito ang buhol na tila gumagapos sa ating kaluluwa, ang pakiramdam na hindi na natin nararamdaman ang presensya ng Diyos, na ang ating pananampalataya ay tila nawawala. Si Padre David, isang pari na matagal nang naglilingkod sa Diyos, ay nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pakiramdam niya ay malayo siya sa Diyos, at hindi niya alam kung paano babalik. Sino sa inyo ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam, na parang lumalayo ka sa Diyos? Ang buhol ng espiritual na paglamig ay maaaring magdulot ng kalungkutan, ng kawalan ng layunin, at ng pagdududa sa lahat ng bagay. Ito ang pumipigil sa atin na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Pero ang ating mahal na ina, siya ang ina ng iglesia, ang ina ng ating pananampalataya, na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa ating espiritual na paglalakbay. Ang himalayang dasal para sa buhol na ito ay ang panalangin sa mahal na Birhen ng Perpetual Help. Ang ikon ng Perpetual Help ay nagpapakita kay Maria na bukas ang kanyang mga kamay, handang tumulong. Sa dasal na ito, humihingi tayo ng kanyang pamamagitan upang muling magningas ang ating pananampalataya, upang muling maramdaman ang presensya ng Diyos, at upang magkaroon ng lakas na magpatuloy sa ating espiritual na paglalakbay. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi tayo kailanman nag-iisa, at na laging may pagkakataon para sa muling pagsilang ng ating pananampalataya. Ito ay nagtuturo sa atin na hindi natin kailangang maging perpekto para mahalin tayo ng Diyos, at na ang kanyang awa ay hindi kailanman nagtatapos. Sa pagbabalik loob na ito, doon natin muling matutunan ang halaga ng panalangin, ng sakramento, at ng pagmamahal sa Diyos. Nakakatuwa isipin na ang lahat ng buhol na ito, na tila napakahigpit at napakabigat, ay kayang kalagan ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng pamamagitan ng ating mahal na ina. Ang bawat isa sa mga dasal na ito ay hindi lang basta salita, ito ay mga pintuan sa pagbabago, mga susi sa kalayaan, at mga tulay sa kapayapaan. Ngayon, naramdaman mo na ba ang pagbabago? Naramdaman mo na ba ang unti-unting pagluwag ng mga buhol sa iyong puso, sa iyong isip, at sa iyong buhay? Tandaan mo, ang iyong potensyal ay hindi nakakadena sa iyong mga problema. Kayo ay nilikha para sa isang dakilang layunin, at ang mga buhol na iyan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang katapusan ng iyong kwento ay pagbabago, kalayaan, at kapayapaan. Panahon na para gumawa ng aksyon. Simulan mo ngayon ang pagdarasal ng isa sa mga dasal na ito na pinakanararamdaman mong kailangan mo. Gawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Hayaan mong gabayan ka ng ating mahal na ina sa bawat hakbang. Isipin mo, anong uri ng buhay ang maghihintay sa iyo kapag ang lahat ng buhol na yan ay kinakalog na? Isang buhay na puno ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa, at ng pagmamahal. Ikaw ay karapat-dapat sa buhay na yon.
Ang iyong pinakamahusay na bersyon ay nakahanda ng lumabas. Ngayon, sama-sama tayong magdasal, at ilagay ang lahat ng ating mga buhol sa paanan ng ating mahal na ina. O mahal na Birheng Maria, aming pinakamamahal na ina, ina na tagapagkalad ng mga buhol, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo sa oras na ito. Ikaw na puno ng biyaya, puno ng awa, at puno ng pagmamahal. Ikaw na nakakaunawa sa bawat luha, sa bawat pag-aalala, at sa bawat buhol na gumagapos sa aming mga puso. Ina, nakikita mo ang aming mga pasanin. Nakikita mo ang aming mga pagdududa, ang aming mga sakit, ang aming mga takot. Nakikita mo ang mga buhol na tila hindi namin kayang kalagan mag-isa. Ngayon, Ina, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang lahat ng buhol na iyon. Ang buhol ng pag-aalala at pagkabalisa na pumipigil sa aming kapayapaan. Ang buhol ng pagdududa sa sarili at mababang tingin sa sarili na humihila sa amin pababa. Ang buhol ng hindi pagpapatawad at katumalian na sumisira sa aming mga relasyon. Ang buhol ng kahirapan at kawalan ng kayamanan na nagdudulot ng aming pagkabahala. Ang buhol ng sakit at karamdaman na nagpapahina sa aming katawan at kaluluwa. Ang buhol ng problema sa relasyon at hindi pagkakaunawaan na naglalayo sa aming mga mahal sa buhay. Ang buhol ng kawalan ng direksyon at kabiguan sa mga pangarap na nagpapalit sa aming pag-asa. Ang buhol ng pagkaadik sa bisyo at masamang ugali na sumisira sa aming buhay. Ang buhol ng pagluluksa at kawalan na nagdulot ng matinding kalungkutan sa aming mga puso. At ang buhol ng espiritual na paglamig at kawalan ng pananampalataya na nagpaparamdam sa amin na malayo kami sa Diyos. Ina, alam namin na ang iyong puso ay puno ng pagmamahal para sa amin, iyong mga anak. Kaya't sa iyong pamamagitan, hinihiling namin na kalagan mo ang bawat isa sa mga buhol na ito. Sa iyong mapagpalang kamay, unti-unti mong luwagan, unti-unti mong kalagan, hanggang sa kami ay ganap na makalaya. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala, ng kapayapaan na tanggapin, at ng pag-asa na magpatuloy. Tulungan mo kami, Ina, na makita ang iyong anak na si Jesus sa bawat sitwasyon, sa bawat buhol. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay, at iparamdam mo sa amin ang iyong presensya. Naway sa pagkalag ng mga buhol na ito, kami ay maging mas malapit sa Diyos, at mas maging kagamit-gamit sa Kanyang layunin. Salamat, mahal na Ina, sa iyong walang hanggang pagmamahal at pamamagitan. Pinupuri ka namin ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal kong kaibigan, huwag kang mag-alinlangan. Ang iyong paglalakbay patungo sa kalayaan ay nagsisimula ngayon. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, hindi lang sa iyong isip kundi sa iyong puso, i-like mo ang video na ito. Ay share mo sa isang tao na alam mong nahihirapan, na mayroong mga buhol na kailangan ding kalagan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay click mo na ang subscribe button at ang bell icon para hindi mo mapalampas ang susunod nating paglalakbay patungo sa pagbabago. Dahil dito, patuloy tayong bubuo ng isang komunidad ng pag-asa, ng pananampalataya, at ng pagmamahal. Hanggang sa muli, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga buhol ay kayang kalagan. Manatili kang matatag at manalig sa ating mahal na Ina. Paalam.